Okay, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Panawagan po muli sa mga kabataan natin sa pangunguna ni Lawrence Bianan at sa ni Romer Salazar. Invite all our young people sa Marikina at sa iba pang lugar ng kakilala ninyo. Ganun din po mga kapatid sa Twinville. Mag-invite na po kayo ng mga kapatid natin, kaya kasama nyo sa bahay, kapitbahay nyo po. Mga kasama nyo, mga kaibigan nyo po sa Facebook. Ayain po ninyo. Ayan. Sapagkat ang topic po natin, ito po ay tungkol po sa nakaraang pagkakataon na nangyari sa buhay ng mga tao. Hindi lamang sa Marikina, kundi po halos sa buong Luzon. Marami pong na-disappoint, marami pong na-frustrate, marami pong na-discourage. So katulad po, halos ilang taon lang, no po, 2018, ngayon po 2024, no? So marami pong pagkakataon na nangyayari sa buhay. Hindi lamang po sa kuna, not only the calamity, but sometimes in our personal life, may mga bagay po na tayo po ay nadidisappoint, na frustrate, nadidiscourage. Ano nga po ba ang sinabi ng Panginoon tungkol dito po sa pangyayaring sa mga buhay natin? Sino nga po ba ang hindi nadidisappoint? Sino po ba ang hindi na-frustrate? Discouragement. Itong nakaraan ng, hindi pa tapos na Olympic natin, marami po mga Olympiad, no po, na makita nyo po na disappoint, na frustrate, discouragement. So, paano kaya nila mo-overcome ito? Katulad ng isa natin Pilipino sa si E.J. Obiena. Makita nyo po, di ba? So, discouraged po siya, na-frustrate talaga siya. Hindi lamang po siya, mga boxer natin, marami, mga runner natin, na nagpumilit po na magbigay karangalan sa buong Pilipinas, pero sila po ay nakapagbigay na ngayon po. Ating pong talakayin ang mga bagay nito. Disappointment, ayon sa Webster Dictionary, a feeling of dissatisfaction that results when your expectation are not realized. See? So yun po ang disappointment na tinatawag natin. Frustration, the feeling that accompanies an experience of being thwarted at turning your goals. Ayun, no po. No, natalo, defeat ka, napaprostrate ka. Discouragement, the feeling of despair in the face of obstacles. Yan. So, itong tatlong ito yung mga nararamdaman ng mga atleta eh. Ano po? Pero nararamdaman din natin yan, tayong mga Kristiyano, ano po? Katulad ko pong lingkod ninyo po, nararamdaman ko po yan. Kasama ng aking pamilya. Ano po? So, lahat po tayo. Paano ba natin na-overcome ito? Ito po ang tinatawag na tools ng demonyo. Ayon po ito sa isang Bible illustrator. Ang sabi niya, there's an old fable that says the devil once had a sale and offered all the tools of his trade to anyone who would pay their price. Lahat ng offer niya. They were spread out on the table and each one labeled. Ayan. Tignan niyo po yung mga gamit ng demonyo, ha? Hatred, malice, envy, despair, sickness, sensuality. All the weapons that everyone knows so well. But off to one side lay a harmless looking wood-shaped instrument marked discouragement. It was old and worn looking, but it was priced far above all the rest. When asked the reason why, the devil replied, "Because I can use this one so much more easily than the others. No one knows that it belongs to me." See? So, ang ganda ng sinabi niya, no? Discouragement po ang madalas gamitin po ng demonyo talaga. So, with it, I can open doors that are tightly bolted against the others. Once I get inside, I can use any tool that suits me best. Hindi po, see, ano pong ibig sabihin ng isang Bible illustrator na to? Discouragement po, ito kuminsan ang ginagamit. Once po na ang discouragement po ay pasok sa isip at puso mo, ayan na, papasok na po dyan yung mga iba pang tools ng demonyo. Tignan niyo po. Ngayon, tingnan natin. It is a universal problem. As I have mentioned before, in Olympic, pag sinabing Olympic, buong mundo yan. So, no one is exempted.
walang exempted sa atin. Mga nanonood po kapatid, kaibigan ngayon, no, hindi po tayo exempted dyan. Even great men of God became discouraged at times. Hindi po, sabi ko nga sa inyo, ang inyong lingkod, ganyan din po. Po, we may not choose our circumstances, but we always choose how we respond to our circumstances. Tama po yun, di ba? So, hindi tayo makapilit kung ano yung mga circumstances o mga pangyayari sa buhay natin eh. Pero, meron po tayong pagpipili kung paano natin magre-response sa atin. You know, magpipili natin. Ba? Ngayon, discouragement can take on many forms and has many causes. Alamin po natin ngayon mga kapatid kung ano-ano ito. Ano-ano nga po ba itong mga forma nito at yung mga dahilan nitong discouragement na to. Tingnan po muna. Nadi-discourage po ba kayo ngayon? Huwag po kayong ma-discourage kapatid. Tandaan nyo po yun. Ano po? Marami kasi nadi-discourage sa Bible study. Ano po? Diba? So bakit nadi-discourage sa Bible study? May mga tao pong ganyan. Ano po? Ito po pag-aralan natin ngayon. Family concerns. Oy, may trending ngayon, di ba? No, discouragement can take on many forms and has many causes. So, ang discouragement po, isa sa mga gamit ng demonyo kung saan dito niya po sisimulan. Okay, family concerns. Ano po? See, ano yung trending ngayon? Di ba? Family concern ngayon, pamilya, nag-aaway-away. Katulad po ng trending po sa Facebook ay nababasa niyo lahat. Ano po? Ayan. Then, financial concerns. Then, yielding to temptation. Okay? Enemies, persecution, injustice, evil surroundings, friends, brethren, perceived failure, lack of success, obstacles, sickness, disabilities, aging, loss, and loneliness. Yan. Fighting spiritual battle. Ito po ang nagiging sanhi. No? Mga iba, ilan lang po ito sa, these are the only few, some form of discouragement, but these are also few from many causes of discouragement. Yan po, ilan lang po sa mga causes natin. Pero pansinin niyo po, number one, family. Why family concern? Nakaka-discourage. See? Marami po kasing expectation tayo sa pamilya. Ano po? May mga expectation tayo sa pamilya na kung minsan hindi natin magagawa. Halimbawa, katulad ng isang magulang, expected niya ang isang anak na nag-aaral mabuti, and then yung pala, hindi pala. So, madi-discourage siya. Katulad ng mga batang ito na nag-aaral pero hindi pala nag-aaral mabuti. Yung bang pinag-aaral ka ng magulang, katrabaho yung magulang mabuti, and then makikita mo, yung anak mo, nagbubulakbul pala. Tapos mga balitaan ng isang nanay, tatay, buntis yung kanyang anak. O yung lalaki nakabuntis. Ang babata pa, so discouraged na kaagad ang mga magulang. So that is family concern. Diba? Sometimes also financial. So yung mga bagay na yan, we almost know about it. Alam natin kung ano yung mga nakaka-discourage sa atin. But, how are we going to overcome all those forms of discouragement in our life? Paano po ba natin ito ma-overcome? Basahin po natin ngayon ang Biblia. Ayan. Sa wikang English po tayo. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Here in verse 1 is telling us something that we need to run the race that before us. So we need to run of the life of our life now. Takbuhin natin ang ating buhay natin, pero meron siyang bilin eh. Itabi mo raw yung mga mabibigat. Bakit po? Dahil yung bigat na yan na magkukos ng discouragement. Especially, sabi niya, binanggit niya dito, ang kasalanan na madali kang mapaikot o masaklawan. Sabi niya doon, looking unto Jesus. Verse 2 is a follow-up niya sa atin. Verse 2 is our pong
sabi niya, paalala sa atin ng author, tumingin ka kay Jesus, ang mayakda at tumapot ng pananampalataya dahil sa kaligayahan no, na italaga para sa atin sa pamamagitan niya. Tiniis niya ang Kalbaryo, ang cross. Nandiyan po ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, tiniis po niya ang lahat ng bagay. No? Niyo po, despising the shame, and has sat down now on the right hand of the throne of God. So, ang Panginoong Jesus, He was very discouraged. Pero, pansinin nyo, He was able to overcome it. So, discouragement is part of our life. But, we must not, huwag tayong magpapasailalim sa discouragement. Let us kick it out. Alisin mo agad ang discouragement sa buhay mo. No po? For consider Him. Tingnan po let us consider Jesus our Lord, who endured such hostility sa mga makasalanan laban sa Kanya, lest you become weary and discouraged in your soul. If we cannot overcome all these things, we will be able to be discouraged the whole life. So si Kristo po hindi po nagpa-discourage ang ating Panginoon Jesus. Now in verse 4, you have not yet resisted the bloodshed, striving against sin, and you have forgotten the exhortation which speak to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens, and scourges every son whom He receives. No po, if you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not son. So pinapaliwanag naman dito sa verse 4 hanggang 7, ay no po, anak tayo ng Diyos, pero meron pong pagpapalo. Kaya po, pag pinapalo tayo, huwag tayong mati-discourage. Ayan. No po, tignan niyo po, verse 9. Furthermore, we have human fathers, ayan, who corrected us, and we paid them respect. Yung mga amang matitino, na po, respetuhin natin. The parents who respect, no, the parent must be respected, but the parent must respect the children also. Hindi po pwede lang yung anak lang magre-respeto. Dapat din po yung mga magulang irespeto din po ang anak. Pero ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos, ha. Dapat po tama lagi ang ginagawa ng magulang, tama rin ang ginagawa ng anak. No po, if you want to be respected, then gumawa ka ng tama. Yun po yun. Now, verse 11. No po, now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Katulad po nangyaring baha. No po, masakit na naman, naglinis tayo, diba? Pero pansinin niyo po, pagkatapos naman po niya, mayroon pa rin bunga. Pero, sasabihin ng mga tao, every 2 years, every 3 years na lang, babain tayo. Kaya po, dapat po talaga magsikap tayo, maging handa lagi lang. No po, lalo lang sa mga flood-prone areas. No, laging handa lang po kayo. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Mga, no po, wag po kayong maglalambot. Ang sinasabi, wag po kayong manghihina. Ayan. Okay? Verse 14 hanggang 17. Pursue peace with all people. Simple. In order for us also to overcome discouragement, dapat may kapayapaan lagi sa lahat ng tao. Hindi lang kapayapaan, may kabanalan. Ano po? Without sin, which no one will see the Lord. Hindi mo makikita ang Panginoon. And you will be totally discouraged. Why? If you will not see the Lord, you will go to hell. Tingnan niyo po, that's why we need to pursue with all people and holiness, kabutihan. The fruit of the Holy Spirit must always be in us. Yan. Ano po? Batiin niyo mabuti. Verse 15. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. What does it mean? Tingnan mong mabuti. Tingnan mong maigi kung ikaw ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan.
let there be any fornicator. Yan, binanggit niya po doon. Okay? Now, consider this. Examples, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Ano to mga example na ito? Ano po? Let us consider all these examples. Sa verse 1, binanggit kanina. Ano po yun? Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Let us consider how the Lord Jesus sacrificed Himself for you. Kung paano niya dinala ang cross doon sa bundok ng Kalbaryo. So, i-consider mo naman ito para wag kang ma-discourage. If you will see why, if you naunawaan mo ito, bakit si Kristo binitbit ang cross hanggang Kalbaryo? Bakit niya tiniis iyon? Bakit? Para nang sa ganun, magkaroon ka ng kaligayahan, magkaroon ka ng kaligtasan, at maalis mo yung mga discouragement sa buhay mo. Tignan niyo po, di ba? Things could always be worse. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Kaya po nagiging worse eh. Kasi patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan eh. Hindi natin nire-resist ang kasalanan. Ano po? Sabi nga kanina na nabasa ko sa Facebook, kung minsan nakikinig tayo na nakikinig ng Word of God. Pero hindi natin nire-resist ang kasalanan. Sumagot ako, sabi ko, sometimes preachers also preach the truth. Tuturo ng totoo, pero hindi rin nire-resist ang kasalanan. So, pag dumating ang discouragement, hindi sila maka-overcome tuloy. Di ba? O sabihin mo na overcome, pero pansinin niyo po, ang life, walang kapayapaan. See? So, if you overcome yung frustration, discouragement na yan, then niyo po, magkakaroon ka lagi ng kapayapaan. Then, you are loved. Then niyo po, you will be loved. Why? Because God is with you. You are the sons of God. No po, ang pagpapalo is natural lang yan. But you will not be discouraged. Kaya po mga bata na pinapangaralan, pinapagalitan, huwag kayong ma-discourage. Para sa inyo yan. Kapag ang inyong ama at ina nyo po ay napakamabuti, lalo na pag nasa iglesia, kayo nasasabihan. Ganoon din po, kapag tayo ay nakakarinig ng mensahe na tayo nasasaktan, mahal lang po tayo ng Diyos, kaya po ganoon. Di ba? Kung titinan natin. Then, the benefit of trial. Bakit ito ay sinusubok? Para po mapaglabanan natin ang mga panghihina. Sapagkat kung hindi mo malagpasan ang pagsubok, hindi ka makaka-overcome. Tingnan po, patuloy ka madidiscourage, mapaprustrate ka, patuloy ka mawawalan ng kaligtasan sa buhay mo. Hihina at hihina ang pananampalataya. Tingnan niyo po, mga nagpadala sa trial, di ba? Hindi nila ma-overcome. Kaya hindi sila nakaka-attend na nawawala sila sa loob ng iglesia. Hindi na sila nakakapagsamba. Why? They were discouraged. Na-discourage ako sa sinabi ni preacher. Na-discourage ako sa isang kapatid. Na-discourage ako sa ganito. Di ba? A Christian life must not have a discouragement. Why? Because we have Jesus. That's why, consider mo si Kristo sa buhay mo. Ayan. Then, the value of our inheritance. Ito yung maganda eh. Di ba? Sa verse 12 and 17, di ba? Tinan mo po yung value ng mamanahin mo. Kaya po pagtiisan mo lang ang buhay na ito. Sa mundong ito, andyan ang frustration, discouragement, ano po, andyan po mga tinatawag natin na pagsubok sa buhay natin. Ayan, okay. Natin. Examples of a great cloud witnesses. Ayan. Job. See? Moses. Elijah. Judah. Peter. Paul. Jesus. So great a cloud of witnesses. These witnesses in the Bible were able to experience discouragement, frustration sa buhay na yan. Kung titignan mo. But paano nila na-overcome ang lahat ng ito? Doon, tinatanaw nila alin ang mamanahin. Tingnan niyo po. So, how many Israelites
were not able to go on Canaan land because they were discouraged. See? Sa inyo po. Kaya na-discourage ka, kapatid, kaibigan, nanonood ngayon, baka hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Inyo po. Kaya po, consider mo po mga example na to. Ano po? Diyan po, naturo ko na halos lahat din ng mga bagay, mga taong ito. Okay? Yan na natin. Consider what He gave up. Ano ba yung ginave up ni Kristo para sa atin? Di ba? Ano yun? Basa lang po tayo na isa, ha? Philippians chapter 2. Basahin ko po sa inyo. Philippians chapter 2. Basahin natin. Sa wikang Tagalog ko po babasahin. Verse 5 to 9 lang po. Samahan niyo po ako. Mag-invite po kayo. Huwag po kayong ma-discourage sa mahabang pagbabible study. Ayan po. Diyan lang po kayo. Para po tayo matuto. Philippians 2. Verse 5 to 9. Ano po sinabi? Sabi niya, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya ay bagamat nasa anyong Diyos ay hindi, sabi niya, niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. So tingnan niyo po, bagamat siya ay Diyos, He gave it up. And He was able to experience discouragement, frustration sa buhay natin. Andun po yung disappointed siya. Pero He overcome it. Why? He gave us an example. Nagbigay siya ng isang halimbawa sa atin paano mo overcome ang mga bagay na ito. Fully experience what it is to be human. He was 100% man, but 100% God. He's not just a mere man. Hindi lang siya tao, ha. Siya po ay Diyos. Ayun, binanggit natin sa Philippians chapter 2, verse 5-9. He gave it up. Ano po? Ginave up po niya ng pagiging Diyos. Niyo po para sa iyo. See? Kaya sabi nga sa verse 3, for considered Him, no, who endured such hostility. Di ba? So, He was betrayed, He was loved, pero, tinan niyo po, ano nangyari? He was killed. Di ba? So, kung titignan natin, experience rejection. He was rejected. Marami tayong nare-reject, di ba? Kaya, when you were rejected, brothers and sisters, huwag kang ma-discourage. Ano ba yung dahilan? Ba't ka na-reject? Tingnan niyo po. Di ba? Kung titignan natin. So, makita natin yung mga atleta umiiyak. Dahil sabi nila, binigay ko ang lahat pero di ko nakawa. Pero, pansin mo, the encouragement of the Filipino people are still there. Dapat andun lagi, kaya to, may iglesia, may church, andyan po ang iglesia, kaya huwag kayong aalis sa church. Huwag kayong aalis sa, when you feel discouragement, frustration, then the disappointment, huwag kang umalis sa iglesia. Kasi pag umalis ka sa iglesia, lalo mo mararamdaman yung mga yan. Ano po, kapatid, mga kaibigan, no? Ayan. Pinakamasakit sinasabi nila, betray by a friend. Tignan niyo po, di ba? See, napakasakit po niya mabetray ka ng kaibigan. Lalo nga po, pansinin niyo po, alam niyo ba yung mabetray ka ng kapatid mo lalo? Yung kapatiran sa iglesia, di ba? Yung kapatiran na, halimbawa, tinulungan mo siya, ginabayan mo siya, tinuruan mo ng mga bagay na ganito, di ba? Pinaitang mo sa kanya ang gawain na iglesia, di ba? Tapos bila na lang, ibebetray ka? Pagbibintang ano kung ano, no? Tapos magtatayo pa ng panibagong iglesia. Hintayin niyo po, tapos gagayahin niya lahat ng mga ginagawa sa iglesia. Di ba? So, anong pakiramdam mo? Di ba madi-discourage ka? Madi-disappointed ka? Pero, do not dwell on that. Natural na maramdaman natin yan. Pero huwag kang magpapaalubog dyan. Tandaan mo, yung mga taong ganoon ay hindi rin po yan uunlad. Tandaan mo po. Di ba? Hayaan mo na lang sila, magdasal ka, and move on, no? Overcome those frustration, mga bagay na ganyan. Then pansinin mo, pursue peace, then and holiness. And the Lord, sabi niya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. At doon, you will be loved. Di ba? Yung mga taong yun, na nag-betray sa'yo, hindi naman ikaw ang binitray nila eh. Ang Diyos. Kaya po yung mga kapatid, na umaalis sa iglesia. Ano po, sad to say po itong katotohanan. Binibetray po natin ang Panginoon. Huwag niyo pong
pagka i-betray ang Panginoon. Huwag po kayo umalis sa iglesia. Kasi po, nag-pledge na kayo eh. Nag-allegiance kayo eh. Tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, nanampalataya ka na siya ay Diyos at anak ng Diyos, and then suddenly, no, dahil lang sa trial, problema, na-disappoint ka, aalis ka sa iglesia. Now you are betraying Him. No po? Kaya po mga kapatid, manatili lang po tayo sa iglesia ha. Huwag kayong aalis. Tandaan niyo po yun. No? And then, pansinin niyo po, victory over death. Ang ganda. Jesus Christ was able to overcome death. In the same way, tayo din po, ma-overcome po natin ang kamatayan. No po? Yes, we will die physically. No po? But, we will still be alive in paradise. No po? No, don't go in hell. Huwag kang pupunta sa impyerno, kapatid, kaibigan. Habang may buhay ngayon, habang may lakas ka pa, ano po, overcome mo na yung mga bagay na ganyan, overcome mong kasalanan. Ano po, sabi niya, overcome the sin that easily ensnare us. Ano po, mga kasalanan, no? Tandaan niyo po, meron tayong high priest ngayon. Never as bad as it seems. How many of us have suffered like Job? Meron ba sa ating katulad na nag-suffer na Job? Tingnan niyo po, wala pong taong ganyan, si Job lang. Di ba? Namatay yung mga anak, nasunugan, lahat yun, nawala ng gamit, nawala, lahat ng hayop, nawala lahat, nagkasakit pa siya. Tingnan niyo po, sunod-sunod po yun ha. Sino sa inyo ang nakaranas din po ng suffering ni Noah? Tingnan niyo po, ilang taon niyang ginawa ang arko. At ang arko na yan ay napakataas. Katulad ng isang building sa Ayala ng Bangko Philippine Island. Ganun po. At 3 NBA basketball court ang laki. Sipin naman nyo. Di ba? Elijah suffered also. Di ba? Pansinin nyo po. Jeremiah, the same way. Paul, lalong-lalo na. At higit sa lahat, ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. At yung mga sumunod na martyr, early martyr, yung Acts chapter 2. Tinan nyo po, nagsuffer ba tayo ng ganon? Yung papatayin ka ba ng gobyerno pag nagtuturo ka ng salita ng Diyos? Tinan nyo po, di ba? So wala po nagsuffer sa atin ng mga ganyan. Ano yung suffering mo ngayon? So compare dito, compare natin. Di ba? Wala po, hindi natin makompare, no? Pero, wag tayo po bumigay, wag tayo sumuko. Maikli lamang yan. Our need to think po, dapat natin gagawin ngayon is count your many blessings. Kaya, ano yung pinagkantang yun? Count your many blessings, di ba? So, tingnan nyo po, bilangin nyo po ang blessing ninyo. When you suffer, teka, tingnan mo to. Ganun lang po dapat. Alam nyo po, napaganda po. Isang sikreto po yan. Sikreto po din yan ng inyong lingkod. Yan. Binibilang ko po ang mga blessing. Instead yung mga failures, disappointment, frustration, discouragement, hindi ko po na tinitingnan yun. Ganun po gawin natin. Tingnan nyo po, magiging masaya ang buhay natin. Although nag-worry ko minsan dahil may sakit ka, di ba? Pero sandali lang yun. It's part of our life. Part ng buhay na mag-worry. Pero because of the word of God, narinig, mali ito. Hindi dapat mag-worry. Then you will kneel, you will pray to God. Regardless of how bad things may get in this life, there is always heaven. Tama po, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo eh, pag may problema ka, tumingala ka na sa taas, makikita mo ang langit napakalawak. Kung gaano kalawak yan, ganyan kalawak ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Ganyan kalaki ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Di ba? Okay? Yung titignan natin, paganda po niyan. So, hindi ko na po binabasa yung mga scripture na nandiyan po nakisulat. Okay? Ito po. Ganda. God loves you. Di ba? Dahil bakit? Anak ka ng Diyos eh. God gave His Son for us. God gives us exactly what we need and what is best for us. Naniniwala po ba kayo dyan? Di ba? Ibinigay na ng Diyos sa atin. Ano po, basahin ko po James chapter 1 ha. Tignan niyo po. James chapter 1 verse 17 and 18. Samahan niyo po ako magbasa. Sa Tagalog po, Santiago. James chapter 1 verse 17
18. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwat sa itaas. See? Na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Never nagbago ang Diyos. God is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Sino nagbabago? Tayong mga tao nagbabago. Di ba? Sa kanyang sariling kalooban ay kanya, sabi niya doon, kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Para tayo maging bunga ng kanyang nilalang. Unang uri na tinatawag, firstborn tayo. So po, okay? Natin. God is always aware of circumstances. The question sometimes, may marinig ka tao, where are you, God? Tinatanong si God eh. God is always aware of any circumstances in your life. Ano man po nangyayari sa buhay mo, hindi po yan lihim sa Diyos. Alam ng Diyos ang sakit mo, alam ng Diyos ang hinanakit mo, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo, alam ng Diyos kung may problema ka pinansyal, alam ng Diyos kung sino-sino yung mga nananakit sa'yo, alam ng Diyos kung sino yung mga nagbibintang sa'yo, alam ng Diyos kung sino yung mga nagtuturo ng mga mali, alam ng Diyos lahat yan kung sino yung kumakampi sa masama, alam ng Diyos kung sino yung mga may mga masasamang balak. Alam po lahat ng Diyos yan. Di ba? At alam ng Diyos kung ano ang mga dinadaan mong pagsubok sa buhay. Hindi kanya pababayaan. Hindi ka iiwan ng Diyos kailanman. Ngunit, huwag mong iwan ng Diyos. Kaya po, huwag mong hayaan na ikaw ay ma-frustrate, discouragement, disappointed ka. Huwag mong hayaan po yan sa buhay mo. Nandyan ang Panginoon Diyos. Whatever circumstances you are facing right now in your life, alam ng Diyos yan. Ano po? Alam ng Diyos kung ano ang dinaranas mo sa buhay ngayon. Kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay nag-iisa, nalulungkot, alam lahat ng Diyos yan. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa buhay mo. Kaya huwag mong kakaligtaan, huwag mong kakalimutan na hindi ka nag-iisa. God is always there for you, for all of us. That's why He put the church, nagbigay siya ng isang lugar para andun tayong lahat, doon niya pagtitipon-tipunin ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga mahal, ang kanyang anak, upang nasisilayan, nakikita ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya kung ikaw ay nang lalambot ngayon, kung ikaw ay nasa kasalanan pa, simulan mo na magbagong buhay. Alam ng Diyos lahat yan. Hindi ka nalilingid sa Panginoon, hindi ka walang maililihim sa Diyos. Tandaan mo, nandyan ang Panginoon sa iyong buhay, nandyan ang Panginoon sa paligid mo. Kaya kung sumusubok ka ngayon, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang ma-discourage. The Lord is with you. Tandaan mo yan. No po? Then men may forsake us, but God never will. Iiwanan ka ng kaibigan mo, ng pamilya mo, pero ang Diyos kailanman, hindi ka iiwan kung hindi mo iiwan ang Diyos. Sinasabi mo, miss ko na si God. Di ba? Pero where are you pag Sunday? Di ba? Don't you know that God miss you also? See? So sa buhay natin mga kapatid, huwag kang mawawala sa Panginoon Diyos. Tandaan mo yan. Huwag mo siya pagwawalang bahala sa buhay mo. Okay? Natin. Knowing benefit of trials. Ano ba yung mga benefit? Kailangan natin to para tayo lumago. Tingnan po, ang pagsubok ay pagloko sa buhay natin. In Romans chapter 5 verse 3 to 4, basahin po natin. Romans chapter 5 verse 3 to 4. Ayan po natin ha. Sabahan niyo po ako. Mga taga-Roma chapter 5, kung baka po nadidiscourage na kayo sa Bible study natin, huwag po kayo madiscourage dyan. Huwag po kayong mainip. Na po, baka tutulog-tulog kayo. Romans chapter 5 verse 3 po.
At hindi lamang gayon, kundi naman nangagalak tayo sa ating mga kapighatian. Ano po? See? Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katigaan. So, benefits of trials, nagkakaroon ka ng mahabang pagpapasensya. At ang pag-asa ay hindi humiya kapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Huwag mong hayaan mawala ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Ibinigay na sa iyo sa pamamagitan ng Holy Spirit Di ba? Nung ikaw ay nabautismuhan, pinagkaloob sa iyo ang banal na Espiritu na magbibigay sa iyo ng paalala kung paano ka mahal ng Diyos. Or our faith can go stronger with every trial na ma-overcome natin. Alam mo, lahat ng pagsubok na ma-overcome mo, lalo kang lalakas Yan ba yung lalo kang titibay, lalo kang matapang? Totoo po yun, mga kapatid, totoo po yun. Pag na-overcome natin lahat yan. At hindi lang yan Ano po, andun yung maraming blessing. Alam niyo po yung blessing ng Diyos? Diba sabi nga kanina mula sa taas, when we overcome our every trial that we have in our life, God will bless you more. The Lord will guide you. The Lord will uplift you. And the Lord will, sabi niya, na sasamahan ka lahat sa mga pagsubok mong darating pa. But provided, sabi ko nga sa inyo, huwag ninyong iiwan ang Diyos. Manatili ka sa iglesia ng Panginoon Diyos. Bakit? Sa buhay natin, while we are still alive in this world, there is always hardship in life. Yan. Laging may paghihirap sa mundong ito po. Pero hindi tayo sobrang maghihirap. Mahirap, pero hindi tayo maghihirap. Bakit? Andyan ang Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan dahil anak niya tayo Walang isang ama na hayaan niya maghirap ang kanyang anak. Tandaan mo yon. Yon na experience mo, mahirap ka. Piling mo parang hirap ka na, piling mo parang hindi ka na mahal ng Diyos. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Ano po? Huwag mong isipin na tinakwil ka ng Diyos. God will never do that. Ikaw ang nagiging dahilan. Dahil pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, kaya ikaw nakakaramdam ng guilty feeling. Akala mo hindi ka na mahal ni God. Dahil ikaw na rin po mismo ang may gagagawa niyan. Tandaan niyo po? Yan. See? Kaya hardship in this life help us look with greater anticipation to heaven. Ay, sandali lang naman to. Darating na rin ang Panginoon Diyos. Tinan niyo po. Kaya po sabi ko nga doon sa mga sama manggagawa, trabaho lang tayo ng trabaho. Tandaan nyo, ang lahat ng paghirap natin ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. Yung pagsisikap natin ito sa tutorial center, yan sila Aileen, nila mga Miro, mga kasama doon, Nonoy, Neri, diba? Sige lang po, tulong lang po tayo. Mga kabataan, huwag kayong mawala ng pag-asa ng mga kapatid, manatili sa iglesia. Tandaan nyo po yun. Ano po? Let us always anticipate our future in heaven. Mga tutorial parents po na tunuturuan namin, ini-encourage namin. Ano po? Yan. Be encouraged and strengthened that we may move forward toward our eternal home. Yun naman po ina-aspire natin lahat, di ba? Sabi nga ng iba, matanda na ako. See? So, matanda ka na. Pero pansinin niyo po, when you become 60 years old, you need to be busy of your life. Patuloy ka, kahit na twice a week ka mag-exercise. When you do that twice a week na exercise ka, and you will feel, you will feel 20 years old. Ito po yung feeling mo, 20, pero your age already 60. Di ba? Pero mag-exercise ka lang lagi. Di ba? Yun po, make your life busy sa gawain na iglesia. Because exercise din po yun. Ito ang ginagawa namin, Bible study, lakad dito, lakad doon, di ba? Yun po, feeling mo ngayon, parang 20 years old lang ako. Although, nagde-deteriorate na ang skin, ang paningin, ang pandinig, ang mga buhok, pero God is still there. Malakas ka pa. Yan, maganda dyan. Bakit? Eternal home. Ang tinatanong natin langit. No? Huwag kang makatulad kay Isaw, konting pagkain lang, pinagkanulo. Ito magiging problema po karamihan ng kapatiran sa iglesia. Ito po ito kung totoo masakit po ito, pero totoo po ito. Marami po
sa kapatid sa loob ng iglesia ay isaw. Bakit po? Sa konting bagay, pinagkakanulo ang gawain sa iglesia. They forfeit yung ating minamana sa kapirasong pagkain lang. Di ba? Pansinin nyo. Di ba? Kapirasong ganito, hindi na mag-a-attend. Konting ulan, hindi na mag-a-attend. Di ba? Nung bumaha, reklamo. Di ba? Asan ang God? Nung walang baha, nasaan ka ba? Tingnan nyo po. See? So yun po ang magiging problema natin. Di ba? Kuminsan po, meron kasing konting, kung kikitain ako dito eh. Hindi na mag-attend ng pagsamba. Yun po mga bagay na ganon. Ito si Isaw. Ay, wala akong pakialam sa manahin ko. Sige, gutom na ako. Bigyan mo sa akin yan. Kita nyo, ganyan tayo karamihan sa buhay natin. Tapos pag nangailangan na tayo, saan tayo tatakbo? Sa Diyos pa rin, di po ba? Yan. Okay? Huwag tayo maging katulad ni Isaw, mga kapatid. No? Sa Hebrews chapter 12, verse 11, basahin niyo po yan. There is nothing in this world worth losing heaven for. Wala pong may papalit sa langit. Tandaan mo yan. Kahit anong yaman mo, kahit ikaw napalagay mo na 10 Olympic gold medal ka na, hindi mo pwede pagpalit yan. Walang halaga yan sa langit. Ano man po ang mga bagay na ito, kapatid, huwag niyo po ipagpalit ang araw ng paglingkod sa Panginoon Diyos. Wala pong pwedeng ipalit dyan. Tandaan niyo po. Kaya po mga kapatid, kung kayo po ay nakakapagpaliban ng pagsamba, wag na po ninyong gawin na, lagi ko sinasabi, yung mga hindi nag-a-attend, kasi may online daw. Nag-o-online ng worship. So, nag-o-online ka nga. Nakikinig ka ba? Naglo-Lord Supper ka ba? Tapos makikita ka sa Facebook, nasa mall ka, nasa palengke ka, nando sa beach. Di ba? So, paano ka ngayon nakapag-worship doon sa beach? Paano ka nakapag-worship sa mall? Yan po katotohanan. Nakakalungkot po. Pero totoo po yun. Baka po ma-forfeit mo yung inheritance mo. Sayang ang mana. Sabi nga, tayo ay tagapagmanang kasama ni Jesucristo. Bakit? Mahal ka ng Diyos eh. Di ba? Pero ikaw, mahal mo ba ang Diyos? Sasagot ka ngayon sa amin, opo, mahal ko si God. Then where are you? See, ganda po tanong yan. Okay? Wrong way to react. Galit ako sa Diyos. Di ba? Nagiging cynical ka na. Kikwit ka na. Wala ka ng confidence sa katotohanan, power of the gospel. Wala na yung iglesia yan. Yan ang nangyayari, po? See? Mula nung napunta ako sa iglesia, lalo ako nagka-problema eh. Yan ang karamihan mga naririnig natin, mga tradisyon ng mga iba't iba. Kahit saan. Even sa Amerika, narinig ko yung reason na yan. Nung ako yung naging Kristiyano, lalo ako nagkaroon ng problema. So, hindi na, mga nagkikwit. Konting bagay, quit na. Nasaktan lang, narinig ito, nag-quit na. That is the universal problem po yan. Hindi lamang po sa Pilipinas. Sa buong mundo, ganyan ang nangyayari. Kapag may pagsubok, hindi nasagot ng Diyos ang panalangin, galit sa Diyos. Kapag may mga nangyari, mga gatong bagay, nagagalit sa Diyos. Di ba? Kung titingnan natin, wala ka ng tiwala sa salita ng Diyos eh. Di ba? Pansinin mo. Hintayin po ba mga nangyari ulit na undoy bago bumalik ang tiwala mo kay God? Tingnan niyo po. Di ba? Okay. Ang dami pong scripture na nakikita po ninyo. Pwede niyo po i-screenshot yan para mabasa niyo sa inyong mga tahanan ngayon. Okay? Because of our time, di ko na po binabasa mga habang yan. Okay? Now, sa ating pagtatapos po, overcoming disappointment, frustration, discouragement. Let us consider the examples of faith. Jesus, more especially. Let us always focus on Jesus. Manatili ka lang
Walk where Jesus walked. Follow the footsteps of Jesus. Then, let us always count the blessing. Tandaan niyo po, lahat ng mga bagay na mabubuti ay nanggagaling sa Diyos sa langit. All that you have right now from God. Kung ikaw ay nakaka-experience niya ng pagsubok, kaibigan, kapatid, bilangin mo ang pagpapala mo. Mas higit pa dyan sa dinaranas mo ngayon. Tandaan mo, mahal ka ni God. Kaya kung ikaw ay umalis sa iglesia, kung ikaw ay gumagawa ng mali, bumalik ka na kay God. Ganun ka kamahal ng Diyos. Hindi ka kayang mahalin ng Diyos kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Nakalagay sa Biblia yan, tumatalikod siya sa mga gumagawa ng kasalanan. Tandaan niyo po, andiyan dyan ang Panginoon Diyos, naghihintay lamang, but you need to be like a prodigal son. Bumalik ka, tumakbo ang pabalik sa Ama, at yayakapin ka ng Ama. Niyo po, then, use to gain strength. Ano po, gamitin mo pa yung lakas mong meron ka ngayon sa buhay, habang malakas ka pa. Ano po, then, pahalagahan mo ang mamanahin sa langit. Huwag mong sayangin. Walang pwedeng ipalit sa ganda ng langit sa buhay. Tandaan mo, dalawa lang ang patutunguhan natin, ang langit at ang impyerno. Huwag kang pumunta sa impyerno. Magsikap ka, mga bagay nito. Huwag mong hayaan na ang demonyo ay gamitin ang kanyang mga tools of disappointment, frustration, lalong-lalo na yung discouragement sa buhay mo. We can overcome discouragement in this life. God is with us. He will never leave us nor forsake us. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid.